the more perfect the circulation, the better will this work be accomplished. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon din po sa atin pong mga manonood, taga-subaybay at taga-pakinig ng Hope Channel North Philippines. Welcome po sa inyo. Sa araw pong ito, napakaganda po ng ating pong pag-uusapan dahil ipagpapatuloy po natin ang mga simptomas na inyo pong mga nararamdaman at may nararamdaman ba tayo, Doc? Pag-uusapan natin yan ngayon, dito lamang po, live na live dito po sa Antipolo. Kaya tayo po ay mananalangin sa atin pong pasimula. Dakila po naming Ama, maraming salamat po Ama sa inyo pong walang sawang paalala, sa walang sawang pagmamahal at sa lahat po ng biyaya na pinagkakaloob niyo po sa sangkatauhan. Ama, sa mga oras pong ito kami po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat dahil kayo lamang Panginoon ang nakakapag-isip na kami po yakapin ng buong buo. Ama, sa mga oras pong ito, alam po namin na meron po kaming mga kaibigan, meron po kaming mga kakilala, at meron pong mga taga-subaybay at taga-pakinig ng Kaalamang Pangkalusugan na meron pong mga nararamdaman. Pagalingin niyo po ang bawat isa po sa kanila, Ama, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po ng kaisipan na sumunod at magtiwala sa 8 utos ng pangkalusugan upang makaranas po kami, Ama, ng kagalingan. Salamat po, Ama, sa lahat po ng biyaya, at patawarin po nawa kami sa lahat po ng aming po mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala dahil ang lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa ating pong mga manonood at taga-subaybay. Welcome po dito po sa Hope Channel North Philippines, especially dito po sa programa ng Kaalamang Pangkalusugan. Alam niyo po sa ating pong mga manonood, lubos po ang aming pasasalamat dahil hindi po kayo nagsasawang tumutok, di ba, Dok? Talaga namang iba ang dating talaga kapag alas 4 na ng hapon o kaya yung mga team replay po natin dyan, maraming salamat po sa inyo. And of course, sa ating pong mga kaibigan na nakikinig at nanonood po dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, especially sa 89.1 FM sa ating pong Adventist World Radio, gayon din naman po sa ating pong G sa Channel 37 at sa local channel natin sa Channel 45, and of course sa ating 94.1 FM Hope Radio dyan po sa Mindanao. Maraming salamat din po sa mga tumatangkilik, patuloy na nag-share, nagko-comment o nagbibigay po ng kanila pong mga prayer requests at ng kanila pong mga suggested topics. Ay ituloy-tuloy nyo lang po na ipadala po yan dito po sa ating pong programa upang amin pong mabasa ito at mabati po namin kayo at mabigyan po ng pansin upang sa mga susunod na ating pong mga topics ay pag-usapan natin kung ano ba ang kailangan po ng bawat isa po sa inyo. Ngayon naman, Dok, pag-uusapan naman natin yung ating naputol na discussion last week. Pero bago yan, babati muna tayo, Dok, kaila Marites Ortiz Naines, kay Arlene Fernandez, kay Jerome Camposagrado, si Sheila Asuncion, si Kalisi Zenmi, si Kits Manguera ng Quezon City, si Romelinda Parola at ang kanyang buong family dyan po sa Kabikulan. Ganon din naman si Manuel Gatchalian Aquino, si Meli Aquino Ramos ng Seventh-day Adventist Church Paniki Tarlac, gayon din si Jonisha Songyo Salakan ng Bagong Sikat Nara, Palawan. Naku, mag-ingat po kayo dyan sa ating pong mga kaibigan dyan po sa Palawan kasi ang init na naman, Dok, no? Summertime na naman, ayan. Ito si Murphy Talay ng Nanungaran, Rizal, Cagayan Valley. Yan, mainit din ang mga lugar na sa ating bumabati ngayon. Nako, inom po kayo ng maraming tubig sa ating pong mga kaibigan. Gayon din si Rosalinda Marasigan, si Connie Sariola, si Leonora Mangiliman, si Alan Soto, si Joseph Bugarin Aderes at si Glo Alcana. Alam mo, Dok, nakakatuwa at nakakataba sa panahon ngayon na ang daming programa, nauso ang TikTok, nauso ang Reels, at marami ako nakikita, Dok, na talagang ang program natin ginagawa nilang Reels para talagang ma-share at matulungan tayo na maibahagi in a short program or parang in a short span of attention sa atin pong mga kaibigan ay nagsisend sila at gumagawa sila ng mga Reels para naman maabot ang bawat isa sa atin. Kasi nga naman, 1 hour ang program ng Kaalamang Pangkalusugan and we want you to know kung ano ba yung essence and importance ng 8 laws of health. So hello din po kay Let Badilla Oweber. Sabi niya, lagi po akong nabibless sa programa ninyo. Kaya lagi po akong nanonood. Late nga lang po kung minsan dahil nasa church pa po ako watching from Palawan. Ayan, hello po Sister Let. Gayon din si Ronaldo Bragat, si Rovi Gutierrez Buwan, at isa nating kaibigan sa Japan kasi ni Hongo yung characters nung kanyang pang Japanese characters, yung kanyang pangalan. Pero alam mo, Dok, may mga tanong sila dito na gusto mo na ba, Dok, na sagutin natin?
Para, Okay naman. Okay lang. Ayan, sige. Ang tanong muna, Doc, ng ating kaibigan from Japan, kasi masarap ang kainan doon sa Japan. Ano po ang gamot sa malakas kumain? Ang gamot dito, unang-una, teknikan mo. Ayun, kailangan may technique. Huwag kang magluluto ng marami. Ayun. At the same time, lagyan mo yung isang tasang kanin, may isang gulay, may soup. Okay na yun. Aba, dapat ganun lang pala. Kasi pag nilagay mo yan, nagsayang ng malaki, marami, isang kaldero, ay siyempre, pag ginanahan ka, continuous yung kuha mo. Lalo na kung yung kaldero yung nakahain doon sa pinakalamesa. Pangalawa, ay dapat malaman nila yung pinahihirapan mo yung panunaw mo. Na merong konekta ito sa brain. Talaga antukin ka, maging malimutin ka. Totoo din, Doc, kasi yung blood natin, yung blood supply Actually, natin, yung overeating nasa tiyan. is actually worse than meat eating. Even if you are a vegetarian, if you are not willing to control your appetite, actually, wag mong isipin na kung vegetarian ka, ligtas ka na. Worse nga daw eh. Yes, mas malala. Grabe, Siyempre, may certain limit naman ang tiyan natin. Hindi naman talaga pwedeng biglain. May namamatay nga dyan eh. Totoo din, Doc, di ba? Hindi natutunawan. Inaatake. Kaya ang hirap. Lalo na yung mga kumakain ng midnight snack. Ay, yes, Yung no? matutulog na lang. Kakain pa. Kaya ang tawag dyan addiction na yan katakawan na yan. Grabe, no? Ito pa, Doc, sabi naman ni Rovi Gutierrez Buwan, sabi niya, ano po ang mainam na gawin kapag po may thyroid nodules? Ayan. Kaya ang maganda talaga dyan, mag-take ka ng mga matataas na amount ng iodine, katulad ng kain ka ng lato. Pero may nabibili naman ngayong mga supplement about thyroid formula. Ayun. At the same time, mag-vegetarian. Yes, no, Huwag kain Doc? ng mga animal material. Totoo, kasi... Especially fish. Yes. Kasi, Doc, lalo na no, sa atin pong mga manonood, especially kay Rovi, na kapag ganito may mga nodules, kasi nung mga nakaraang episodes, nasagot na rin natin to, Doc, di ba? Kasi maraming nagkakaroon talaga ng mga bukol-bukol, yung mga polyps, mga nodules na yan sa atin pong leeg. Ang isipin po natin agad, kasi nabahagi na po namin nung last episode, yung cause and effect po kasi ang pinag-uusapan natin dito. Palitan yung pinanggalingan, yung DNA. Ang DNA naman, kung anong kinakain mo, yun ang dugo mo. Yun. Kaya kung hindi mo i-correct yung kinakain mo, huwag ka naman maghanap ng gusto mo mawala yung sakit mo. Kaya kung ano yung dahilan, kung bakit ka nagkaroon ng thyroid disorder, kaya tanggalin mo. At para mawala ito, baguhin mo yung diet mo. Wala tayong magagawa isa talaga yung paraan eh. Nung hindi naman tayo pwede magpaligoy-ligoy o kaya paikot-ikot na puro supplement o puro ano na lang. Tawag dito medication na lang. Samantalang yung kinakain natin, kung pagkaminsan ating binabaliwala. Dapat malaman natin na napakasimple ng natural healing. Kumain ka ng tama, mag-exercise ka, ito sa pill. Amen. Solve ang Okay na problema yun. mo. Yes, di ba, Doc? Mayroon kasi itatago mo eh. Yung bang gagawin pang parang bang high-tech pa. Anong high-tech? Nung ako'y nag-exercise, nag-vegetarian ako, nawala lahat yung problema ko. Amen. Wala akong joint problem, wala akong ng mga inflammation na yan. Walang high blood. Kain ng mga nakaka-inflamasyon. Katulad ng karne na binanggit ni Miss White at asukal. Yes, totoo, Doc, di ba? Ang lakas ng epekto noon sa ating pong katawan, sa ating pong mga manonood. Kasi yung karne, yung asukal, yung asin talagang acidic po. Magiging acidic yung ating pong blood sa ating pong Kaya yung katawan. acidic na hangin, aircon yan. Yun, yung positive Gusto pressure. ng inflammation yan. Yes. Ang baga at utak. Kaya ayoko yan. Kailangan fresh air. Dito Kaya sa talaga, Antipolo. Iba yung fresh air. Kaya yung iba pagka napunta sa lugar ko at nakita nila, lalo na sa tabing lake, iba yung hangin talaga. Sabi ko, Lord, salamat po. Amen. Kanya-kanya naman yan eh. Totoo, Doc. Hindi mo naman pwedeng ipilit siya, iba yan eh. Yes. Ako, pinilit ko nagsikap sa buhay ko kasi gusto kong gamitin ko sa kalusugan ko. Kaya pinipili ko yung lugar na tinitiran ko. Kaya nga ang sabi, hanap ng pera. Hanap buhay. Buhay. Hanap ng pera, buhay. Amen. Hanap ng pera, buhay din ng iba. Itulong mo sa iba. Yes, totoo yun, Doc, no, di ba? Kasi Kaya nga ano, may kaalam pang kalusugan tayo. O bakit natin tinuturo ito? praise God. Pwede naman ako mag-retired na. Yes. At mag-jogging-jogging na lang. Sa looban naman ng halos 40 taon. Sabi nga nung iba, hindi ka ba sumasawa dyan? Ay hindi sinasawaan ng ang gawain ng Panginoon. Amen, totoo. Sila yung sasawa. Yes. Pero tayong dalawa, hindi magsasawa. Amen. Bakit? Amen. Pagdating sa langit, doon ang bayaran yan. Amen, totoo. Dapat doon tayo nag-iipon sa langit, hindi dito sa lupa. Di ba, Doc? Kalusugan ng Ang ipunin mahirap natin pagdating dito. mo sa langit sabi nga hindi nga raw natin maisip na yung ginawa natin kukumpara doon sa ating mapupuntahan hindi raw pwedeng
i-compare. Yes. Alam nga namang ganun lang ba kadali yun? Hindi kahit konti man lang na partisipasyon. Yes. Sabi, hindi mo naman, yung Sabbath School lesson, di ba? Sabi doon hindi ka pwedeng makarating sa langit kung di mamahalin ng kapwa mo ng katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Totoo. At Dalawa lang ang greatest Commandments. at yung greatest sin. Yung pag nireject mo, yung binibigay ng Panginoon na regalo, na malaman mo lahat ng tao hindi pag-aari ng kung sino, kundi ang may-ari dito ay yung lumalang ng mundo. Amen. At kahit makasalanan pa yan, mirakulo yung mga tao yan. Alam mo, bawat tayo isang miracle. Amen. Totoo yun, Dok. Di ba nakalagay sa Biblia, educate? Educate. Pleasantly and intelligently. Yung palang intelligently, nung napag-aralan ko, pag-educate pala, na pag sinabing intelligently, ang magsasalita ay yung experience mo sa kanya. Hindi yung matalino ka magsalita. Yes. For example, sabi mo, kaya mong gawin yung sasakyan. Ginawa mo, nagawa. Anong gagawin nung may-ari ng sasakyan? Magpapasalamat. Hindi lang yun, ikukwento sa iba. Oy, totoo Na yun, Dok. mahusay kang gumawa. Yes, at ire-recommenda ka pa. At pag tinuro mo sa kanila na hindi tayo tatamaan ng mga yung tinapik natin, ng mga nakaraan, na yung mga implementasyon na yan. Yes. Ano nga yung tinapik natin? Ayan, mga- yung ankle pain, yung Ayan. yung ankle pain, yung mga masakit na mga kasukasuan, lalo na sa paa natin. Kasi paa pa lang yung pinag-uusapan natin at ito po yung continuation nun sa atin pong mga Tinuro manonood. natin ngayon yung angkos niyan. Yung pala yung mga palatandaan na meron kang tinatawag na problema sa kidney, sa Yes. liver, sa dugo. Mababa yung dugo mo. Totoo. Sinunod ngayon yung protocol na pirmado ng Panginoon. Nakalagay dito, pirmado May Councils signature of- niya. Yes. Sinunod nila, gumaling. O edi, yung mission niya, na binigay niya yung liwanag na to, naging kabahagi ka. Amen. Thank you so much, Doc. Yun yung tinatawag na gawain ng mga anak ng Panginoon. Mahalin ng kapwa. Paano mo mamamahal ng kapwa mo? Alam mong nakapila sa hospital. Tapos may liwanag ka, ititago mo. Oy, malungkot yun. Hindi ko ako, kahit nga ako saan mapunta, puro health ang topic ko. Yes. Kahit nga ngayon ko lang nakilala, maya-maya na health na pala ang topic ko. Totoo din yan, Doc. Automatic no? na bibig ko. Oo. Alam mo, Dok, pag minsan, ganyan din ako sa atin pong mga manonood kasi madalas, kapag kunyari maalala nila, ay teka lang, Sister Gladys, invite ka namin as speaker sa Divine. Pero pwede ba health yung itopic mo? Kaya parang after that, sabi ko, iba talaga kapag tinawag tayo ng Panginoon para sa isang gawain kasi alam niya na magagamit tayo doon, lalo na kung magpapagamit tayo. Pag tinatanong ako, ano daw yung sikreto ko? Bakit daw may nagkukwento nga na parang 45 lang sabi ko, pinipili ko kasi yung kinakain ko. Totoo. Pangalawa, talaga yung exercise talagang, ang tawag ko dito lifestyle na kasi part na Hindi ko na kayang iwan. Amen. Part na ng buhay ko to. Hindi ko po pwedeng hintuan. Alam mo, pag hininto ko, Malungkot. malungkot matamlay. Totoo. Kasi, Hinahanap. yes, kasi nagpo-produce ng happy hormones yung atin pong katawan kapag nag-exercise tayo. At yung pagtulog ng pagpaganda maaga, yung masanay ka matulog 9, pagka 11 ka na, 12 ka na napunta, kunyari may bisita ka na late, kinabukasan ipapakaramdam mo Totoo, Dok. At saka nakasulat yan sa Councils on Diet and Foods and even sa Healthful Living, mga kaibigan, na para kang, kapag nagpupuya tayo, para kang lasing. Ganun yung pakiramdam. Kaya lang talaga natin yung mga hindi makatulog, kung walang pera, pambili ng mga natural, yung nilagang saging na yung sabaw, magandang papatulog yan. Kasi merong tinatawag na yung tryptophan. Mababasa naman nila. Ang tayo palang benefit yung saging Yes, sobra. Hindi lang masyadong nabibigyan ng tuon. Maganda sa puso kasi may potassium, magnesium. At ang maganda pa rito, maganda rin yan sa buto. Totoo. At pampapayat yan, Dok, kasi lalo na dun sa ating pong mga kaibigan na nagbabawas ng rice or ng kanin At natin. maganda rin sa pwede balat. siyang kainin. Maganda rin sa balat. Napakaraming benefit. Makikita naman nila sa internet yung benefit ng saging. Totoo, Dok. Alam mo, Kaya Dok, love ko ang banana amen. Di ba, Dok? Yeah. Sa atin po mga manonood, alam niyo po, yung sinasabi po na ito ni Doc, may appeal din ang Councils on Diet and Foods. At ito po yung nakasulat dito. One of the strongest temptations that man has to meet is upon the point of appetite. In the beginning, the Lord made man upright, and he was created with a perfectly balanced mind, and the size and strength of all his organs being fully and harmoniously developed.
But through the seductions of the wily foe, the prohibition of God was disregarded and the laws of nature wrought out their full penalty. Isipin mo, Dok, di ba? Ang sarap kasing pakinggan na mahal Pag tayo ng sinabing Panginoon. the most strongest, mabigat ito. Yes. Kasi araw-araw to. Ito yung mamimili ka araw-araw kung anong kakainin mo. At pag kumakain ka na, matindi pa rin ang labanan. Dapat control mo. Totoo. Paano kung maparami? Yes. O kaya mapabilis. Hindi biro ito. O kaya mapadalas, Dok, paano pag mapadalas. araw-araw na? Kaya ayoko yung may nakalagay na pagkain sa lamesa. Dapat pagka tapos na kumain, nakalak na lahat. Totoo. Kasi addict tayo. Yes. Kunyari, may nakalagay na may pagkain doon, may manido. Minsan, nakakuha ka ng konti lang naman eh. Kaya nga, titikman ko lang. May natikman mo na. O kaya, sasabihin natin parang, sasabihin natin sa atin pong mga manonood, teka lang, titikman ko lang. Kasi bigay lang to eh. Di ba? Yung mga Kailan tikman lumalayo tayo sa mga ganyang malalakas na pagsubok. Totoo, Dok, di ba? Alam niyo po sa atin pong mga manonood, napakaganda pong pag-usapan talaga ng kalusugan kasi hindi lang yon para sa ating kalusugan na pangloob, kundi even yung panglabas natin. Maganda kasi, nga Dok, sana sa ating church, yung potluck, kuminsan ang hirap lang kasi i-suggest eh, kasi baka alam ng iba, tinitipid. Pero kung ako'y masusunod, maganda. buko na lang. Saging at papaya o buko lang yung kakainin eh. Totoo, O Dok. pakwan eh. Yes. Although medyo mahal ang buko natin, Kasi pag nag-fasting ka ng Saturday, active ang brain eh. Hindi ka antukin eh. Totoo, Dok. Kaya doon sa mga nakikinig ng mga churches, kung kaya ninyo, simple, o kaya magdala lang kayo ng simpleng pagkain, kamote. Yung mga hindi na kailangan ng preparation, ng pagluluto. Na hindi pa more on nagkakasala laga. doon sa kung ano-anong mga kung paano ipakitang ganun. Natutukso tuloy, napaparaming kain. Yes. Lalo na pag potluck, may merong kanin, may sinigang. May dessert pa, may prutas pa, O, may di, juice at pa. the end, uwian na. Naantok na eh. Totoo, Dok. Wala nang, ang pinuntahan lang, yung ano na. Kainan. Ayun na. Kaya ito na, sa ating pong mga manonood. Simulan natin, Dok. Kasi ang dami nating pinag-uusapan tungkol sa exercise. Gusto mo, Dok, na bigyan natin sila ng tip pampaganda naman? Actually naman, itong anti-aging, talaga namang available naman talaga yan eh. Hindi naman talaga dapat tayong tumanda kaagad eh. Totoo. Kaya nga nabanggit ko lagi, ang babae, at the age of 60, kasariwaan pa yan. Oo. Kadalagahan yan. Kaya ikaw eh, hindi ka pa umaabot dun eh. Kaya huwag kayong ma-insecure. Kaya lang naman tumatanda yung mga kababayan kasi nga, unang-una, maling pagkain. Totoo, Dok. Walang exercise. Napabayaan ng sarili. Tapos nakatira pa sa hindi magandang kapaligiran. Eh, ang number one pala na nakapagpapabata yung oxygen. Kaya kung pupunta ka doon sa Mountain Province at pumunta ka sa parting mga malilinis ang hangin, ang gaganda ng balat nila. Totoo, Dok, no? Iba talaga sa atin po. Smooth and also, Libre pa. plump. Totoo, libre pa. Yung iba, pupunta pa ng mga, ano ba tawag doon? Yung mga beauty salon. Beauty salon ba yung tawag Ayun doon? ba, nagpapalagay pa Mga nung, clinic, ayan. para daw mawala yung wrinkles, nagpapabotox. Ayan, isa pa yan, Dok, di ba? Ay, naku. Pampabata daw kasi yan. Alam naman nila, pinaparalyze yung muscle eh. Para hindi, pero ang Makunot. problema, lagi ka nakaganon. Ayan, diretso na lang yung ano mo. Abay, mahirap. Oo nga. Eh, Pero ang alam mo, tanong- Dok, Ang tanong doon, wala naman kayang adverse reaction yan after so many years. After 10 years. sa nakita ko, Dok, sa atin pong Tingnan nyo mga sa internet para medyo mag-iingat tayo. Yes, sa nakita ko, Dok, sa ating pong mga manonood, talagang meron siyang, nagsasag din siya. Kailangan continuous yung pagpapaganon mo once na nasimulan na. Kaya Pero ang hirap. point, pag dumating ka na saturate na, Naku. paano kung bumigay na? But Totoo. anyway, pinag-uusapan natin dito yung pagpapaganda. Yes. Maganda yung pagpapagandang natutulog ka na maaga, Amen. nag-exercise ka, kumakain ka ng tama, Totoo. at may peace of mind ka, nagtitiwala ka sa Panginoon, umiinom ka ng maraming tubig, at wala kang stress. Amen. Totoo, Dok, no? Sa atin pong mga manonood kasi, Eh, yun ang nabasa ko sa, alam mo nga, naglalabasan sa YouTube. Gaganda pa ang gagawin mga topic. Yung tinatawag na 5 pamamaraan daw ng maiwasan ng pagtanda. aba, O unang sinabi doon, exercise. Kay Ellen White yan eh. totoo, di ba nauna si Ellen White sa atin pong mga manonood? Tapos isusunod, exercise daw. O edi, una na tayo dyan. Pero ang problema ng iba, meron nga tayo unang-una, hindi naman ginagawa. Yun lang, di ba? Kapag inabot tayo talaga ng katamaran sa atin pong mga manonood. Pero Dok, nabanggit mo kanina yung maganda sa balat natin. Na talagang Kasi kailangan... marami kasing mga may alcohol ngayon. For example, gusto mong, di ba, may mga astringent. Yes, Eh, may pag gumamit ka alcohol ng may chemical, ay kuminsan sa katagalan, yung natural turnover ng collagen sa skin Totoo. at yung tinatawag na
material ng balat para mapanatili yung beauty niya, ay unti-unting nadadry up hanggang sa naging cause ng aging. Kaya merong skin discoloration, lalo-lalo na yung pagka nagpipiling. Grabe, naku, napaka-sensitive niyan, lalo na kapag natapat dok sa Kaya araw. nauso yung mga retinol, mga ganyan, na para matanggal yung tinatawag na mga blackheads. Yes, saka yung mga scars, yung mga pimple scars or acne scars natin. Alam mo, Dok, yung nabanggit mo yung retinol, alam niyo po, isa sa mga maganda na natural na may retinol ay ang patatas. Alam niyo po ba na yung pinakabalat ng patatas, pwede po natin yan i-scrub sa ating pong pisngi, sa ating pong balat para siya ay maging smooth at para matanggal po yung ating pong acne scars kahit yung sa likod. Kasi di ba, Dok, may mga kaibigan tayo na talagang nagkakaroon sila ng tagyawat or acne sa likod nila. So pwede natin yan i-scrub pala, lalo na kapag yung peklat na siya, yung scar na siya. And also yung mga blackheads natin para matanggal po siya. Ganito ang gagawin natin sa ating pong mga manonood. Kailangan muna po natin magpunas ng castor oil. Ayan, ito na, Dok. Castor oil muna sa ating pong face para matanggal yung kung ano yung mga dumikit na oil, matanggal siya at dapat hexane-free. Ibig sabihin walang ibang chemicals, kailangan organic po siya. So yung castor oil natin, pag napahid na po natin siya ang gamit lang po yung kamay natin. Ngayon, ang gagawin po natin ay maghuhugas na tayo ng mukha na merong warm water, Dok. So, ibig sabihin, yung warm water na yan hugasan natin may kasamang aloe vera. O, di ba? Malaking tulong ang aloe vera. Yes, talagang pang-moisturize din yung aloe vera. Actually, yung potato na yan, skin, ginagadgad yan eh. Actually, para ma-absorb yung mga impurities at toxins sa breast ng kababayan, lalo na yung mga breast tumor, ay natutunaw lumiliit eh. So, itong mga nature nito, katulad ng natural na panglinis ng balat, katulad ng potato, walang side effect. Totoo, because it's natural. At ang magandang moisturizer, yung pepino. Or aloe vera. Matapos ka maglinis ng balat, ako ginagamit ko pagka naglinis ng balat, paminsan-minsan, yung high count ng vitamin C. Ayun. Meron na rin nabibiling ganyan. At the same time, kung meron kang kalamansi, wag mo lang purong kalamansi, haluan mo ng konting Aloe vera o kaya cucumber. Tubig. Ipanlinis mo. Ayun. Yun ang sabon mo. Actually, makikita mo after 2 weeks na walang sabon at ang ginamit mo panlinis ng mukha may yung kalamansi, ay ang ganda ng balat. Totoo, Dok. Malinis siya, tapos natatanggal din Pati yung nga acne sa buhok, scars actually, subukan yung natin. mag-shampoo. Ang cause ng pagkakalbo, itong tinatawag na mga pangkulay ng buhok, shampoo. Yes, Mataas numinipis ang siya. mga chemical material. Totoo, may sulfates din kasi siya, kaya mahirap na may Kaya para parabens maiwasan din. yung... Siyempre, lahat naman tayo nung araw dumaan dyan. Puro na lang shampoo, everyday. Sabon ng mukha, gusto mabulang-mabula. Eh yung palang bulang yun, may tawag silang chemical doon. Matindi pala yung... talaga, dehydrate talaga yung skin mo. Totoo, Dok. Nawawala yung Kaya pagka-plump, masama yung mahilig collagen sa din. sabon. That's really true, Dok, no? Ang Sa natural pa lang sabon, kahit kainin mo, hindi ka malalason. Totoo yun. Pag sinabing natural ang sabon, diretsuhan tayo ha. Kainin mo. Pag kinain mo at nalasong ka, hindi natural. Yun lang. O, di nakaintindihan na tayo. Oh, Kunyari, shampoo, sinabing natural. Walang side effect. Inumin mo. uy, totoo Pag naman. namatay ka, hindi natural. Kaya yun lang, huli ang lahat. Ngayon, Huli ang na tanong, lahat. itong maganda. Oh. Anong natural na shampoo? At anong natural na sabon na pag kinain mo, hindi ka malalason? Iyan ang ating pag-uusapan. Ayan, di ba? Gusto ko yan. Alam mo, kung pagkamisan kasi madali tayo, all natural. Oo nga. Pero basahin mo yung ingredients. Totoo. Kung ano-ano Ang dami, preservative. yes, at saka ang dami natin hindi naiintindihan na mga ingredients doon, di ba, Dok? Gusto ko talaga maibalik yung kalusugan kasi pag malusog ang tao, automatic gaganda itsura mo eh. Totoo, Dok. Hindi yung gagandang gaganda. Kasi kung pangit talaga yung ilong mo, pangit talaga yung hugis ng mukha mo, Wala na tayong magagawa doon. talaga nandun na yun. Pero yung maging healthy looking ka, Yes. yun ang nagpapaganda. Yung ma-enhance siya na naturally, di ba? Kunyari, hindi dati makinis yung face mo. Ang mangyayari dyan, papakinisin natin ng natural. Di ba, Kasi Dok? naranasan ko yun eh. Meron akong pasyente noon, si Miss Sousa, nagkaroon siya ng thyroid carcinoma. After 2 to 6 months na kumain ng mga, I'm talking about cell food. Yung mga pagkain free digested na may kakayanan para makapenetrate sa cellular level. Kasi pag sinabing cancer kasi, cellular DNA damage yan. Na hindi po pwede mong kung ano yung normal na kinakain niya, yung pa rin ang kakainin. Kasi dapat marunong kang mag-match kung ano yung kinakain mo, sang-ayon sa sakit mo, sang-ayon sa edad mo,
at kung ano yung problema ng katawan mo. So pag naintindihan natin lahat itong mga bagay na ganitong mga kapamaraanan, malalaman natin talaga na napakahalaga pala ng mga pagkain, lalo-lalo na sa loob ng ating katawan. Right after of undergoing what you call it 6 months program, bukod siya nawala yung cancer niya, bumata pa siya. Eh ngayon, talagang halos malapit na siya sa 80, pero buhay pa. Amen. Pero ang katanungan sa kanya nung araw ay, bakit daw nabagot gumanda yung kanyang itsura? Ang sabi ko naman, kasi may ganda siya. Pero yung maghahanap ka na gumanda, pero nag-change ka ng lifestyle, eh ayoko mga kunong Talaga mag-iiba talaga yung mukha mo, yung itsura mo. yung mga kuha ng hindi naman talaga, I'm not gonna Hindi promise the mangyayari. stars and the moon. Yes. Kaya ang mga pangako ko lang doon sa mga hindi naman masyado magaganda, eh kahit sabihin mo mag-lifestyle kayo at mag-vegetarian kayo, mag-exercise kayo, lulusog kayo. Amen. Totoo, Dok. At saka alam mo, Dok, kapag naging Kaya healthy diretsyon, tayo... ako sinasabi ko to sa mga hindi masyadong magaganda, mamimaintain mo yan. Thank you, Lulusog Dok. ka. Thank you. Kakatulad mo, Gladens, mamimaintain mo yan. Para pinaghahandaan ko talaga yung sasabihin Pero ni maganda Dok. talaga ang malusog, kahit Yun na nga, totoo. yung maingatan mo yung sarili mong original. Yes, talaga nga naman. Kasi nakaka-enhance talaga, nakaka-enhance ng beauty or ng... Kasi iba talaga, Dok, Pero kapag glowing nangihinayang yung ako doon sa skin. mga pag may nakikita ako matatangkad, magaganda ang jeans nila, tapos ang laki ng katawan kung lumakad. Yung pang nangihinayang ako na hindi nila alam na pwede naman nilang baguhin yung kanilang Totoo, Dok. setting ng kanilang katawan. Yes, yung lifestyle nila din, di ba? Hindi pa huli. True. It's just a matter of doing it eh. Kaya yun yung good news. Amen. That there's a way out that we could live a life without having any kind of health problem. Totoo. As long as we are willing enough Yes. to undergo with these kinds of no pain, no gain. Especially in the, what you call it, changing their lifestyle. From animal material to vegetarian material. Amen. And that's what this Kaalaman Pangkalusugan, because we want to see to it that we are going to do the best we can to hand these kinds of informations to all our people here in the country. Amen. So that we will have, what you call it, a chance to recreate some sort of, what you call it, awakening within our own beloved people, Amen. mga Pilipino. Yes. Hindi pa huli. Totoo. Alam mo, dahil dyan sa sinabi mo, Dok, Hindi na pa hindi huli. pa huli. Kasi summertime ngayon, for sure, ang lahat ng ating kababaihan at kalalakihan, mapabata, mapamatanda, mapayang professional man yan, o yung mga nagdadalaga at nagbibinata dyan, alam kong gusto nyo, alam namin na gusto nyo na maging flat po ang inyong Marami yung tiyan. after 3 months na hindi mo nakita. Biglang after 3 months, ibang-iba itsura. Totoo, Dok, yung Eh, naku, sasabihin believe mo, me. parang nagparetoke siya. Ngayon, depende na lang sa decision mo. Eh, biglang tinanggal ang karne. Eh, lumiit ang... Ang tiyan. Ay, praise God. Amen. Amen talaga. Kaya mahalaga talaga meron tayong tinatawag na idea na bababa, nalugi ako dito. Totoo. Dahil mahirap na yung nauunahan tayo. Eh, kanya-kanya yan eh. Yes. Nasa ano lang yan, nasa disposition lang talaga natin. If we're going to choose to have a healthy lifestyle and to bring out kung ano po yung kaya nating gawin para sa ikabubuti at ikagaganda ng ating pong katawan para sa Panginoon, talaga nga naman, walang makakapigil sa Saka ito atin. palang, itong exercise, itong pagpapawis, steam bath, eh, ito pala ay nakapagpa-flushing ng dumi. Kaya kung gusto mag-undergo ng cleansing daily, exercise ka daily. Yes, para lumabas yung toxin sa katawan. Paano lalabas siya kung hindi mo i-burn? Totoo. At lalabas lang yung toxin natin kapag nagpawis tayo kasi nandun yung sa pores lalabas sa atin po mga At pag manonood. kumakain ka ng maraming fiber, laging meron pantulak yung mga dumi Yes, palabas. ilalabas mo din ulit. Eh, Yung paano mga ka dudumi na-retain. kung kulang sa tubig? Yun lang. Eh, di babalik ka sa 8 laws of health. Paano mo may dudumi kahit may tubig ka kung wala ka namang fiber? Totoo, kung wala kang proper nutrition. Kaya kailangan talaga natin na makiisa Yes. doon sa pamantayan na walang sino man pwedeng umargue diyan. Pwede mo bang sabihin ng 8 laws of health hindi importante? Ay, hindi, Dok. May pirma nga ng Panginoon eh. Pag sinabi mong hindi importante yan, may kalalagyan ka. Yes. You cannot, anong tawag doon? You cannot go against the, what you call that? The Word of God. No. Yung there's calling. yeah, you cannot go against the world. Because it was purposely given by God to secure Totoo. people. Yes. So that they will live a perfect life. Perfect life means free from disease. Amen. Aba, napakaganda yung libre ka sa sakit.
Yes. Ito na nga, Dok, gusto ko nang ibahagi sa ating pong mga manonood, sa ating pong mga taga-subaybay, lalo na sa Adventist World Radio na mga kaibigan natin dyan sa 89.1. Mga nakikinig, 0917572461, 0917572461. Ayan, kung nakikinig po kayo ngayon, kung may katanungan po kayo, gusto po naming marinig nyo po ito. Dahil sa mga nais na lumiit ang tiyan, lalo na ngayong summertime, para naman medyo makapag-fit naman tayo ng damit katulad ni Doc, ay gusto po naming ibahagi sa inyo ang chia seeds na may kasamang lemon or kalamansi at lalagyan natin siya ng tubig at yun ang gagawin nating inumin. Pero wag niyo pong lagyan ng ice mga kaibigan, alam ko pong mainit, pero wag naman pong ice kasi nakakataba rin po ang malamig na tubig. Naku, yun Malaking talagang- tulong kasi pag talagang active yung sirkulasyon mo, active din yung metabolism mo. Yes. Kaya pag wala kang tinatawag na partisipasyon tungkol dito sa number 1 nga na kailangan talagang meron tayong physical activities. At the same time, hydrate natin sa tamang inumin. Na hindi natin papalitan ng dikulay. Totoo. Nagkakausong ngayon yung mga kape-kape. Yes, at hindi lang yan, Doc, pati yung mga juices natin na nabibili ng mga Tetra Pak. Kaya ingat tayo, napakarami na ngayon mga panukso. Yes, papaalala natin sa kanila yung ating pong mga fruit shake, yung mga smoothie natin na natural sa ating pong mga manonood. Katulad ng avocado, yung pinya natin na may malunggay, yung strawberry natin na mayroong kasamang banana, yung dragon fruit natin na may kasamang banana. Lalagyan Sagana lang po tayo natin sa ng sarili natin tubig. lugar. Kaya nga napag-usapan namin yung Mindanao Na ikukwento nga sa akin ni Pastor Asoy na sa Mindanao pala, sa Davao, merong gimapawan yata ang lugar doon. Pinamimigay lang daw yung prutas. Wow, naku, At sana ang mura, magbigay ang dito. mura-mura daw talaga. Pero sabi ko talagang blessed yung mga tao doon. Amen. Kaya pagdating ng kahirapan ng pagbili at bumili, magbili, ay doon pala magandang puntahan. Ayun, totoo, Doc, na ba? Sa ating pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, may suggested topic kayo or mga prayer request, ay isend nyo lang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang kami po ay maipanalangin po kayong lahat. Alam mo, Doc, pinag-usapan natin ito na, didiretso na tayo sa ating pong mga manonood kasi pinag-uusapan natin yung mga simptomas ng ating pong mga posible na sakit. Kasi katulad po niyan, yung pinag-usapan natin, yung ankle pain, di ba? Yung, yung ano ba tawag dito? Yung ating pong, yung pinaka-ankle natin sa paa, talagang kapag sumakit yon ay meron talaga siyang kaakibat na naaapektuhan ng vital organ natin. Katulad din, Dok, yung tinatawag natin na pamamaga ng paa din. Hindi lang Binanggit dahil... natin noong nakaraan Sabat. Yes, totoo, Dok. Kaya Ito ito... pa isang experience ko. Siyempre, pinag-usapan natin dito yung paano natin makita yung mga palatandaan o sign. Meron akong kilala na lagi na lang may migraine. Uy. Sabi ko naman sa kanya, kung pag-aaralan mo sa natural way, actually karamihan ng may migraine kulang sa tubig. Sabi ko, kung inom pa ng sapat na tubig, pati vertigo, nawawala ito. Di sinimulan na niya at ang magandang pag-inom ng tubig by ounce. Kasi pag binilisan mo, kuminsan, di makapasok sa cellular level sa dugo. Kaya maganda, may sukatan tayo. Na yung 1 ounce na yun, inumin mo, mumug mo. Dahan-dahan mong pababain. Sa isang araw na ganyan ang ginagawa mo, ramdam mo, iba yung pakiramdam mo. Sa tubig pa lang yan. Kaya ang may sasuggest ko, kailan talaga nating makita. Pag masakit lagi yung ulo mo, yung... May migraine. May migraine ka. Tapos parang, di ba marami may Nahihilo. vertigo ba yun? Yes, yung vertigo natin, Ayun. Dok. Nahihilo Tubig sila, lang pala nawawala kulang yung dyan. balance eh. Pero ang gamot yan, hindi yung soft drinks, hindi yung kape. Totoo. Tubig. Yes. Pero dapat tubig, may Celtic. Ayun, yung Celtic salt natin sa atin pong mga manonood. Alam mo, Dok, Okay, hindi yung binibiling yung gamot sa sakit ng ulo. yung paracetamol. Ayun, di ba? Okay. Yung paracetamol, ayan. Sa atin pong mga manonood talagang... Pero okay iba. naman yun kasi nagkaroon ka ng emergency. Pero ang pinapoint ko rito, huwag ka umasa puro na lang emergency everyday. Totoo, Dok, di ba? Kasi meron lang pong... Alam mo, nami-misinterpret nga ako na iba. Baka naman nagkasitok pati yung maintenance, bawal. Anong bawal? Buti nga meron nun eh. Alam mo kung bakit? Bakit to? Paano kung may high blood ka, tapos wala ka? Ala ka natural at hindi kaya. Totoo. Malaking tulong yung Mga synthetic natin. synthetic na Kasi for pampababa ng blood emergency. pressure para hindi Yes. ka ma-stroke. Totoo, O Dok. ma-atake sa puso. And then, pagka bumaba na ngayon, pag-aralan mo, teka muna, ano ba kinain ko kanina ng tanghalian? Bakit tumaas ang blood pressure ko? Totoo. Teka, bulalo yung kinain ko. Kaya- Kinabukasan, markahan mo. Oo, wag ka nang kakain ng Ang bulalo. tama nun, pag na-high blood ka sa bulalo, kinabukasan, isipin mo, ayoko na ng bulalo. Totoo. Tapos, Dok, ang sagot sa'yo, nilaga naman.
Nilagang baka naman. Aba, doon din ang punta niya. Kaya nga, delikado din sa ating pong mga manonood. Kaya kung no marunong po. na tayo ng case, alam mo yung case study, nung nag-aaral kami. Alam mo yung case study, pag-aaralan mo kung ano yung mga nangyari. I-case study mo siya. Totoo. Kung anong manifestation nun. Yes. For example, lumaki yung tiyan mo, ang taba mo. Yung 3 days pala na pagkain ng mali, lalaki na tiyan mo. 3 araw lang. Subukan mong kumain ng 3 araw na kanin sa umaga, kanin sa tanghali, kanin sa gabi. Ay, wala na, Dok. After 3 days, tingnan mo, May dadagdagan na yung timbang mo. talagang tataba ka. Yes, tuloy-tuloy yun, Dok. Kaya talagang kailangan nating alamin kung ano yung dahilan. Yes. At pag alam natin, madali tayong makaiwas doon sa mga palatandaan ng karamdaman. Yes, that's true, Dok. Kaya Kasi, doon sa kulang sa tubig, uminom ng maraming tubig. amen, ayan. Kaya ito na, sa atin pong mga manonood, kasi ituloy na natin. May namamagang paa ba kayo? Meron ba kayong masakit na ankle? Meron ba kayong, anong tawag dito? Numbness sa paa. Yes, yung anong tawag dito? Numbness, parang walang nararamdaman. Yung parang kahit matinik, hindi... Oo, hindi mo mararamdaman talaga. Ayan. Mabigat yun. Alam mo, Totoo. maraming ganyan yung mga nakapag-take ng chemotherapy. Numb. Yun, hindi na nila maramdaman yung pain, 'di ba? Sa atin po mga manonood. So ito na. Kasi kapag madalas kasi kasi 'di ba pinag-aralan natin itong mga minerals natin, pinag-aralan natin itong yung mga vitamins natin. And alam niyo po mga kaibigan, yung vitamin B12 po natin na kailangan po ng ating pong nerves kasi yan po, yung nerves natin, yan yung Ang nakakaramdam. tanong ko ito, sabi nila, ang mga vegetarian, Kulang kulang ba? sa B12. Ang tanong ko ito, ibig sabihin ang kalabaw ba kulang sa B12? At baka? At kambing? O hindi, Dok? May na-hospital ba na kalabaw? Wala. Na nagkaroon ng diabetes at hypertension? Wala naman ako nabalitaan, O Dok. na heart attack? Wala din. Wala. Namamatay sa katandaan? Yung pala, itong B12 na ito, pag kumakain ka ng gulay, at kumakain ka ng nuts, fruits, grains, and vegetables, meron palang kakayanan yan para mag-produce ng B12. O, di ba? Ang tanong, ganda. kulang ba ng B12 si Ebat Adan? Hindi. Bakit 932? Kaya kung sasabihin mo sa akin na pag vegetarian ka, kulang ka sa B12, ibig sabihin mo, sa edad ko to, kulang ako sa B12. Hindi, Dok. Kaya wag naman tayong masyadong matakot Yes. na Como B12 talagang hindi ganun kadali. Totoo, Pero meron lang nabibili ngayon mga supplement ng B12. Yes. Alam mo, Dok, Ang gusto tanong ko lang, lang din... siguraduhin mo kung saan ang galing. Totoo din. Alam mo, Dok, gusto ko lang din magdagdag sa atin po mga manonood kasi itong nababanggit ni Dok na madalas ko din yan naririnig na kulang sa B12 ang mga vegetarian, kulang sa protein sa B12 ang mga vegetarian or mga vegan. Alam niyo po kung bakit sinasabi or bakit sila nadadiagnose ng mga doctors natin or mga health professionals natin na kulang yon? Dahil mali po yung pagiging isang vegetarian, pagiging health reformer nila or pagiging isang vegan po nila. Kasi alam mo, sa totoo lang, Doc, di ba yung over almost 40 years, di ba yung sayo, na talagang naging vegan ka, even your family, kaya andoon yung pag tinignan ka talaga, Doc, alam mo talaga na malusog talaga si Doc. Lalo na pag nagbabasketball kami, alam nyo, sa totoo lang po, magugulat kayo kasi kahit ako po, nakikipaglaro ako kay Doc, pero hindi naman dun sa half court lang kami ni Doc. Ayan, half court lang kasama yung ibang crew ng Hope Channel. Pero alam nyo po, nakakataba sa puso na malaman natin na dapat pala tama yung pagsunod natin sa 8 laws of health. Tama yung kakainin natin. Kasi ang Panginoon, binigay niya ang lahat sa Councils on Diet and Foods. Binigay lahat ng Panginoon. Hindi siya nagmintis, hindi siya nagkulang doon sa binigay niya sa atin na ano ba yung dapat kainin ng tao na kinreate ng Panginoon. Kasi katulad yan, si Adan at Eva, 932 years old. Ibig Si sabihin... Noah, 950. Oh, di ba? Si Matusalem, ilang taon? Grabe, nako. 969. Oo, di ba? Talagang pataas ng pataas, ibig sabihin... Lahat naman ng religion naniniwala sa banal na kasulatan. Yun ang nakalagay ng mga edad nila. Totoo. Kaya nga may nakabilang ng edad ng mundo Kinuwenta nila yung mga edad nila Adam and Eve. Nila Noah, nila Matusela. Hanggang sa nag-come up sila. Na yung panahon natin ngayon, lalo ng panahon nila Alexander the Great, ng panahon nila Daniel, inirecord nila yan. Nakita nila na we are getting very close to the end of 6,000 years. Totoo, Dok, no? And another thing din sa atin pong mga manonood, yung vitamin Hindi B12. millions of years. Kung Bible. Marami kasi binabanggit. Milyon-milyon na raw yung mundo Kaya nga. Paano yan? Ang mga anak na nga lang ng tigi-tigisa lang ang tao
Nagsimula Ang lang dami. sabihin ko lang sa'yo, sa isang sa 10,000 taon hindi nakakasya eh. Totoo, Dok. We're talking about mathematics. Yes, sa pagbilang talaga natin sa, Pagbilang, population. kasi dadami ng dadami yan, hindi mo napipigilan yan. Totoo, Dok, no? And another thing din po sa atin po mga manonood, kasi pinag-uusapan natin yung mga vitamins natin kung saan tayo naglalak or kung saan tayo nagkukulang. The mere fact na tayo po ay na-diagnose Pero ng sa mababa. B12 na pinag-usapan natin ganun, kasi pagka meron kang mali yung kinakain mo, katulad for example nitong yung productions ng blood. Saka yung tinatawag ng mga nerve problem. Yes. Pag kulang ka talaga sa B12, mararamdaman mo yan. Totoo. Pero ang tanong dito, sino yung nakakaranas? Nakaramihan kumakain ng karne. Totoo din, Dok. Yung mga vegetarian, wala. Ako, wala nun eh. Yes, ako din, Dok. Sabi ko nga sa inyo nung last episode, may kaibigan ako na kasing edad ko din. Ang sabi niya, Glads, bakit ganon? Nararamdaman ko na talagang sumasakit talaga yung tuhod ko, sumasakit yung alak-alakan ko, sumasakit. Ang dami ng sumasakit, ang dami ng nararamdaman dun sa edad niya. Pero ako po, mga kaibigan, wala po akong nararamdaman, kundi magaan. Kaya yung red blood cells production, na-epektuhan pag kulang ka raw sa B12. Yes. Pero wala naman akong nakitang ganung uri ng problema ko. Totoo, Dok. Dahil naniniwala ko, yung fruits, nuts, grains, and vegetables contain all the food elements that the body needs. Amen. Siyempre, wala namang masamang mag-take ng supplement. Yes. Kasi how do we know kung lahat ng mga kinakain mo nandun na? Kaya walang masamang mag-take ng, kung lalo sa mapakaramdam mo, mag-take ka ng mga 1,000 to 2,000 milligrams ng vitamin C. Pag medyo parang nararamdaman mo na masakit ang lalamunan mo. Yes. O kaya kalamansi sa ating pong mga manonood. 8 to 12 pieces Pero marami po. naman talaga ng teknolohiya ngayon. Marami na silang natuklasan na kung paano makapag-deliver ng Yung supplements Yung talaga. supplement. Yes. Na makakatulong sa ating katawan na easily na accessible po na talaga makukuha po natin. And of course, no, Doc, sa atin pong mga manonood, gusto lang din po namin na i-clarify kasi madalas kasi itong tinatawag yung vitamin E. Yung vitamin E, hindi lang siya pampaganda ng balat, kundi kapag kulang pala tayo ng vitamin E, magkakaroon din po tayo ng numbness and tingling sensation katulad nung sa vitamin B complex or vitamin B12 na kulang sa atin pong katawan. Kaya kailangan talaga natin ng vitamin E. Yeah. Di ba, Dok? Kaya talagang sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong suggested topic o meron po kayong mga komento or experiences nyo regarding po dito sa mga vitamins na deficient or kulang po kayo, mag-message lamang po kayo dito po sa Kaalamang Pangkalusugan pampabata ngayon. yan pampaganda ng balat yan Totoo. Meron yung mga vitamin E na liquid part papahid mo Yes, yung mga nasa natin capsule. Ayan, yung mga naka-capsule sa Pinapahid atin. lang sa skin. Lalo na pag hinalo mo yan sa vitamin C na liquid. Totoo, di ba? Magandang kombinasyon yan. Yes, kasi ang vitamin C, nagiging plump yung skin natin. Yung collagen talaga, nagpo-produce din siya. At yung retinol natin, na makukuha din yan sa patatas natin. Ito pa, alam mo, Doc, ang daming mga kaibigan natin, lalo na sa mga medical professional, yung mga nag-duty sa atin ng mga nurses, or even the doctors, or even yung laging mga nakatayo, yung mga sales lady natin sa mga grocery store or sa mga malls, alam mo, Doc, lahat sila, or madalas sa kanila, merong varicosities. Ngayon, ang tanong, kung meron kang deficiency, ang sabi nga nutritional deficiency syndrome or nutritional depletion or what you call it, lack of nourishment or nutritional, problem. So, hindi natin po pwedeng alter ito. Kung ano yung kulang na nakita mo na kulang sa dugo mo, para mawala yung tingling and numbness ng fit mo, ibalik mo kung ano yung kulang sa katawan mo. Totoo. Hindi drugs. Yes. Kailangan, yung Kasi ang drugs, i-divert lang yung pain mo. Yes. But in reality, hindi mauuli yung tinatawag na kagalingan na hinahanap mo. Totoo. Kumbaga, yung pagkain dapat ng nerves That's what natin na kailangan, what you call yun it, ang kakainin natural natin. medicine is all about. Amen. That we are going to focus more on the main cause and at the same time, kung ano man yung kakulangan ng katawan mo, yun yung ibinigay mo. Ibigay mo. Yes. Para in that way, ma-appreciate ng body mo yung healing na kailangan ng katawan mo. Kaya nga, lagi kong binabanggit, kung kalpintero ka, kailangan may martilyo at pako ka. Yes. Kasi hindi ka makakapagtrabaho kung walang ganun. Ganun din ang katawan natin. Paano magagawa ng katawan ng repair? Kung wala kang enough material to provide para mag-continue yung regeneration sa tamang
pagpapagaling. Yes, kailangan tama yung source para tama din yung epekto sa atin pong katawan, sa atin pong mga manonood. Ito na, Doc, nabanggit na nga natin tong varicosities or yung mga spider Naku, ang veins dami natin. mga babae niyan, yung mga hindi nag-exercise. Yes, yung mga... lalo na yung mga nagtatakong, ano yun, yung matataas yung heels nila, mga 3 inches, 2 Ayan. inches, nako. Lalo na yung prolonged standing sa atin pong mga manonood. Or pag minsan, generative, mana, namamana siya sa genes po natin. Sa atin pong mga manonood, madalas kapag meron po tayong ganito, we have estrogen dominance. Ibig sabihin, mataas yung atin pong estrogen sa katawan. Also, Buti lalaki wala niyan, ano? Actually, may mga lalaki din, Doc. Meron din bang mga nagkakaroon niyan? Kasi Yes, hindi ko meron. alam kasi yan, yung mga varicose na yan. Totoo din, kasi ang Nakakakita lang ako, pero... Wala ka kasi wala noon. akong nakikitang ganun sa akin. Yun. Kasi nga talaga, Doc, almost 40 years talaga na nag-exercise ka ng health reformation, maganda yung lifestyle Hindi naman mo. ibig sabihin 100%, pero vegetarian ako pure. Yes. Pero ang aking pinopoint dito, napakalaking tulong na ginaid tayo ng Panginoon tungkol sa kaalaman na ganito. Amen. Totoo, Doc. Kasi mahirap naman sabihin na ako'y napaka-perfect naman. Hindi naman, wala namang ganun eh. Totoo. Minsan, napaparami din ang kain ko. At saka umamin naman po si Doc na hindi niya gusto Yun yung nga lang, height niya. yung nga lang na word na expert na binabanggit mo, hindi ko matanggap yun. Pag sinabing expert, matindi yan. Pero kasi, Doc, it's years of experience. Kahit na rin, diba? I am not, Sige, Doc, tatanggalin na natin yan. Hindi ako masyadong ano dyan. Kasi baka tuloy, sabihin mayabang ako eh. Ayan, hindi naman, Doc. Paano kung matanong ako, senior ka na? Oh, may ipagyayabang naman. Kung minsan naman, kahit alam mo, kung minsan nalilimutan mo rin. Kaya nga tandem tayo, Doc. Pag doon ang basis ng ano mo, kung pagka minsan, mapapahiya ka sarili mo. Kaya yung word na as a human, tanggapin natin na we need God in our life. Amen. Ayan. It's a form of humility sa atin po mga manonood. Pero kasi years of experience mo kasi yun, Doc. That's Pero why. simple lang lagi yung sinasabi ko. Yes, totoo. Gagamitin ko yung pangako ng Panginoon. Amen. Napapagalingin ko lahat ng sakit ninyo. Yes. Kung Ayan. susundin ninyo yung Amen. 8 laws of health. Amen. Totoo. Thank you so much, Doc. Kaya ito na, sa atin pong mga manonood, talagang pinag-usapan na nga natin to. Yung mga vitamin B complex natin, yung B12 natin, yung ating vitamin E, na talagang kailangan pala lahat ng yun ay meron tayo, kumakain tayo. And another thing, yung mga may spider veins or yung meron tayong tinatawag na mga varicosities na mga namamana Pati pala yung natin. liver, ano yun eh, liver Yung sa function, Kung yes, liver Doc. function. Kaya- Kung hindi maganda yung function ng liver natin, kung bumibigay na yung liver natin, mahirapan tayo mga kaibigan. Ang kailangan po natin ay linisin po yung liver natin. At ano doon yung Alam mo panlinis? yung liver, Magnesium. yung natural, what you call that, di ba marami nagpapalagay nung, ano ito? Glutathione. Yung mga gumagamit ng Kasi glutathione. antioxidant naman talaga yan. Yes. Pero ang liver pala natin ay may kakayahan na mag-produce ng glutathione. Kaya lang hindi niya magawa kasi hindi ka nagpa-fasting. Ang fasting pala, nagre-release ang liver mo ng glutathione. Kailangan kasi Kaya nakakapahinga. pinapahinga din naman pala yung Yun. liver. Totoo, Doc. Lalo no? na sa karne. Yes. Alam mo, Doc, no, isa din sa... Ang suka pala matindi yan sa liver. Yes. Alak. Oo, yun 'di ba, Doc? Kaya talagang kawawa po talaga yung liver natin kapag mahilig po tayo sa suka or the vinegar sa atin pong mga manonood. Now, alam mo, Doc, kasi pinag-uusapan natin tong circulation and alam niyo po kung ano ang isa sa maganda na circulation, ginagamit ko to na sausawan. Kasama ng olive oil, kasama ng calamansi or lemon, at kasama ng asin. And that is cayenne pepper. Yeah. Di ba, Doc? Ganda rin ilagay sa salad yan. Yes, di ba, Dok? Ang sarap. Pinaka-dressing. Or sa fries, di ba, Dok? Na-try na natin yan minsan, di ba? Kapag nag-air fry tayo ng ating pong patatas, tapos i-shake-shake lang po natin siya sa isang tupper, medyo malamig na. Lagyan natin konting olive oil, lagyan natin ng konting asin, tapos may cayenne pepper or kahit wala ng asin. Kasi yung cayenne pepper, may sodium na rin siya. Nako, ang sarap po mga kaibigan. Sa atin pong mga manonood, natapos na natin ang mga ugat-ugat na yan, yung circulation natin. Dok, ito na. Tanungin naman natin sila, meron po ba kayong, anong tawag dito, Dok? Yung mga Kalyo. magandang kalyo doon sa mga probinsyano. Yung naglalakad na nakapa, Yes. grounding. Oo, yun. Dalawang klaseng crack. Isang crack na nagkakalyo. Healthy, oo. Katulad dito ng daliri ko. Ito. Ayan. Sabi na, maglagay daw ako ng ano. Lotion. Hindi lotion, Ano, yung Dok? balot. Dahil bumubuhat ako eh. Ay, oo, Dok. Para sa gitara kasi. Nagkakaroon. Ngayon, matibay na. Dati nasasaktan ako, ngayon hindi na. Wala akong nakalagay na Totoo, di ba, Dok? Ganyan. So ito naman, pag-uusapan naman natin itong cracked heels, yung mga crack natin sa atin pong paa. Talampakan. Yes, sa talampakan natin, mga Ang kaibigan. tatay ko meron yan. Oh, Alam mo kung bakit? bakit Magsasakay yung tatay ko. Ayun. Sa bukid. Pag nag-aararo, nakapaa. Alangan nung magsasapatos ka sa gitna ng kabukiran. Naku. Nasubukan ko yung magpilapil. Ang good news ito. Yung mga taga Manila, pag naglakad sa pilapil,
ay hindi makalakad ng walang sinelas. Lalo na pag nakatapak ng Masakit kasi. yung makahiya. Ay, oo, kasi matinik yun, Dok. Pero alam mo, tatay ko, Oh. wala yung makahiyang yan. Kasi kumapal na. Tatapakan lang yan. Nakatawa lang yan. Oo. Bali, wala sa kanya yan. Mm. Yun yung mga advantage naman ng mga talagang sanay sa... Oo, yung medyo makapal na yung talampakan talagang nila. kanilang katawan nakadikit dun sa nature. Totoo din, Dok, di ba? Nakakahaba ng buhay yan. Yes, iwas aray na pala yun. Ayan, sa atin po mga manonood. Pero alam niyo po, kapag nagkakaroon pala ng crack heels, especially, ito naman po kasi ay hindi... Okay, healthy kasi, yung in example ni Doc, yung sa tatay niya na tama ba yun, Doc? Na Yung farmer. farmer. Ayan, na farmer. Na talagang, kapag tayo po ay umaapak talaga, syempre grounding yun sa soil. Pero kapag meron tayong crack heels or yung sa pinakatalampakan natin ay talaga nga namang, may crack-crack na siya. Naku, ito pala ay isang senyalis din na mababa yung ating pong vitamin B7 or yung biotin, Biotin. natin. Yes, or at saka Alam yung mo yung B3 biotin, natin. maganda rin yun sa buhok. That's Kung true. gusto nyo medyo wag malugas, Anti-breakage. para hindi malugas yung buhok ninyo, mag-biotin tayo. Totoo, di ba, Doc? Yeah, Talagang, at saka protein din siya sa atin pong mga manonood. At pampaganda siya ng Doc? Ng balat, di Pati ba? mga kuko nga Yes, di ba? Kapag maganda yung... Mabilis humaba yung kuko. At saka maganda. Kasi may ibang kuko kasi talaga, Doc, na talagang, iba yung, paano ba dito? Parang dry, yung parang may gasgas. Kasi, nako, sa totoo lang po, ako po ay hindi po nagpapa-manicure ba tawag dun, Doc? Kaya yung mga iba yung mga bigas-bigas. Oo. Maganda yung pinawa kasi may B vitamins yan Yes, yun talaga. Sa atin pong mga O kaya yung manonood. rolled oats. Kasi hindi ba merong Quaker oats, may rolled oats. Yes, Maganda yung rolled oats. totoo. Yun ang pinaka-brown rice ng rolled oats. Ayun, ang sarap naman, Doc. Ito, kaya tignan nyo mga kaibigan, natural yung pinag-uusapan namin ni Doc na mga pwede Kung natin wala kang kainin. pambili ng mga B vitamins Yes, yan. Kasi totoo. yung mga muscle mo pati, saka yung mga nerve mo, pag kulang ka sa B vitamins, talagang tagilid. Totoo. Kaya talagang malaking tulong yan sa mga balat natin, ganyan. Ito pa, Doc, omega-3. Kasi madalas to, Doc, sinasabi nila na nakukuha lang daw ito sa Sa isda. Di ba, Doc? Pero ang hindi nila alam, pwede pala itong makuha saan? Sa prutas at gulay. Sa nuts. Saka sa flaxseed oil. Yes, di ba? One of the best omega-3 flaxseed oil. Di ba? Napakataas niyan, Doc, di ba? At talagang makakatulong talaga yon sa ating puso, sa ating pong brain. Kasi nga naman, di ba, yung mga essential oils natin nakakailanganin po Kasi natin. pag tinawag mo kasing omega-3 from fish, nakuha yung mantika ng isda, ang tawag dito ay patay na isda. Uy, totoo yan. Kaya mas gusto ko na yung sa omega-3 na yung Flaxseed oil, di ba, Doc? Ayan, kaya sa ating pong mga manonood, at least tayo, may natututunan tayo every time na nakikinig tayo ng kaalamang pangkalusugan. Kasi hindi lang pampaganda, hindi lang pampabata, kundi pang-sports pa sa atin pong mga manonood. Kasi nga, may exercise na tayo, may pangkain pa tayo, Kaya nakatipid itong pa mga tayo. nakikita nating manifestation na yan, mga karak-karak na yan, meron pang cold feet na yan, kung ano, Yes, laging madalas. malamig. Diba, maraming mga kamay malalamig. Totoo, Doc. Alam niyo po, yan Marami po. akong nakikipagkamay ako. Sabi ko, Ang naku lamig po, na kamay. alam ko na kaagad eh. Sabi ko, pag kamay kong gano'n, ako, kulang sa iodine ito. Di ba, kita mo na. Yes. Lalo na sa pagkakamay sa church. Kung minsan, may mga pawis pa. Uy, totoo yan, Doc, di ba? Yung talaga nagpapawis talaga yung iba na mga kamay nila Saka talaga sabi ko nila. sa sarili ko, malamig ang kamay nito. Palagi ko, may problema rin to sa thyroid. Ayun, at hindi lang yun, Doc. Baka anemic yung tao na yun. Ayun, ganun na agad eh. Agad-agad. Oo. Eh sabi, paano mo nalalaman, Dok? Oo nga. Eh di nakipagkamay ako. Sabi ko, mukhang may thyroidism ka ba? May thyroid disorder ka ba? Siyempre, yun naman nakalagay talaga sa mga assessment ang tawag niyan. Totoo. Di ba merong patient assessment? Yes. Yun, pag nakamayan mo ganun, nalaman mo na malamig yung kamay niya. Eh alam mo na, maaaring may hormonal disorder din at the same time. May problema sa metabolism. Totoo. Bakit ikaw, Dok? Alam mo, may problema ako sa hormonal, sa metabolism. Eh sabi ko, malamig kasi yung kamay mo. Kaya nga. Tapos ang sagot niya, hindi, Doc, galing lang ako sa aircon. Naku, mas lalo na. Puro Kaya positive mahirap ion din ka. yung malamig ang kamay. Totoo din, Doc, di ba? Kulang yan sa sustansya. Eh, paano, Doc, kung kinakabahan lang talaga sila? Hindi rin eh. Kahit kabahan ka, hindi yan lalamig ng ganun. Totoo din, Doc, di ba? Alam niyo po sa atin po mga manonood, kailangan po natin mag-take ng, Napakaraming folic acid. ganyan akong nakakamayan. Oh, kaya talagang sanay na sanay ka na, Ay, Doc. sa tagal ba naman? Totoo din, di ba? Sa years of experience ni Doc. Kaya ito po, sa atin po mga manonood, especially Ayun dun palang sa mga iodine eh. anemic. Napakayaman pala yung kelp dyan. Oh yes, yung mga, yung
Lumot ba tawag dun, Dok, sa Tagalog? Di ba binabanggit ko lagi ito? Meron akong binabagay na D-A-C-K. Yes. Duck. Ano yung duck? Ano nga ito? Dandelion. Ayun, dandelion. Maganda yan sa mga cold feet. Alfalfa. Yun, letter A. Letter C. Kelp. Ayun. Yung letter K pala. Compre. Yun. K. Grabe. Kelp. Yun. Grabe, Dok, no? Talagang, At maganda rin yan sa balat at sa buto. ayun. Kaya talagang itong team talaga ng duck na ito. Buti di ko Kailangan nalilimutan. Matagal na panahon na yan eh. Yes, kasi nga, Dok, ini-exercise mo talaga yung brain mo Sabi na nga, di ba, i-share iba kasi natin nalilimutan patuloy. nila. Sabi ko ako, kahit sabihin mo matagal na, nandun pa rin eh. So, ganun siguro talaga pagka nasa kalusugan. Yes, at nasa ministry at nasa puso natin Eh, yung ang mga pagbabahagi. cold fit na yan, kailangan din naman, mahina pati sirkulasyon yan. Totoo din, Dok, no? Alam nyo, sa atin po mga manonood, ang bilis po talaga ng oras dahil talaga nga namang pinag-uusapan po natin itong makakatulong sa bawat isa sa atin, especially summertime ngayon. Ang dami din po nagkakasakit dahil yung klima natin from cold weather to summertime, talagang iba-iba yung klima natin at especially sa atin po mga kabataan or atin po mga chikiting, for sure nagkakasipon-sipon po sila ngayon. Kaya taasan po natin yung pagbibigay po sa kanila ng calamansi juice, yung pagpapainom po sa kanila ng vitamin C supplement, or pwede rin silang mag-take, Dok, ng yung tipong yung lemon, di ba? Lemon water sa atin pong mga manonood. Kaya alam mo, Dok, Kaya so yung lato, much. yung mga seaweeds kung tawagin, Yan, yung seaweeds natin. ano yan eh, maganda eh, masustansya yan eh. Ay, yes, that's really true, no, Dok? Talagang sa atin pong mga manonood. Kasi ang dami pa din po ng mga simptomas na pwede nating bigyan ng pansin. At kung Ituloy meron natin kayong... sa susunod na topic natin, yung Yes. katulad ng mga sakit sa binti. Totoo. Laging Yung sa pinupulikat. sakong, yes. Yung mga pinupulikat pati, leg cramps. Lalo na sa mga swimmers. Yan, sa atin po mga manonood. And also, hindi po kami hihinto ni Doc dahil hihintayin po namin ang inyo pong mga katanungan, ang inyo pong mga komento, or ang inyo pong mga suggestion Diba, para yung po mga sa heel topic pain, natin. yung may mga sakit sa heels. Yes, sa sakong natin. May mga kumikirot doon. Totoo, lalo na kapag tayo ay naka-high heel sa atin pong So mga makikita natin, may kababaihan. relasyon talaga yung sustansya, yung nutrients and vitamins eh. Totoo, Doc. We cannot just take for granted or forget about something about the power of what you call it, nutritional material, especially when we are looking for a natural healing. And we must understand that without cooperation and willing enough to undergo with these kinds of change of lifestyle, I believe na hindi natin basta makukuha yung tinatawag na normal na ability ng katawan sa natural healing unless we give it back of what we need. Amen. And I'm encouraging all of you this afternoon that we must be open enough and be willing to participate with this a very special work to create some sort of awareness that there's something we can do, especially in the area of what you call it, 8 laws of health. Number 1 talaga, nutrition. Amen. Thank you so much, Doc. Ayan na po, narinig nyo na po. Right, straight from Doc Tam Mateo. Alam nyo po mga kaibigan, sa atin pong pagtatapos ngayon, pagpapatuloy po natin yan sa next episode po natin dahil dahil bibitinin muna po natin kayo dahil marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa ating kalusugan. Kaya sa atin pong pagtatapos, to deny appetite requires decision of character. For want of this decision, multitudes are ruined. Weak, pliable, easily led, many men and women fail utterly of becoming what God desires them to be. Those who are destitute of decision of character cannot make a success of the daily work of overcoming. The world is full of besotted, intemperate, and weak-minded men and women, and how hard it is for them to become genuine Christians. Kaya sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin sa pangunguna po ni Doc Tam. Thank you, Heavenly Father, for this such a great time that we have, that we are able to continue this health program. Something that we can reach more people in the area of healthful living and help us, dear Lord, to learn something on how to find a way to promote and to create more awareness so that more people will be blessed enough with these kinds of knowledge of what we are discussing. Thank you so much, dear Lord, for everything, for your love, for all the blessings. And we pray, dear Lord, that you will continue to help us to bless those people who are watching with this a very special program. Help them, dear Lord, to be blessed by you and learn something on how to open up their mind and be willing enough to join and to cooperate with the rules of law. Thank you so much for everything, for your love.
be with our beloved brothers and sisters, especially our leaders, and also the people who are working with us, especially the Hope Channel groups of people who are doing the hard work. And also, dear Lord, thank you for your blessing, for your love, and your protection. Thank you for everything, and forgive us for all our sin, and help us to prepare for thy soon coming. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, samahan niyo po kami 4:00 pa rin po ng hapon dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Doc Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.